So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review naman natin ang isa sa napakasulit, napakabentang device ng iPhone at yan ng iPhone 7. Sulit pa ba siyang i-purchase ngayong 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, for today's video, i-review naman natin ng iPhone 7. So syempre, marami rin naghahanap sa atin ng mga murang iPhones. At ginagawa ko ngayon is kinukumpleto ko yung mga devices na iPhones na mga 10 taon na ganyan, tapos i-review ulit natin. Ibabalik na natin yung throwback series natin dito sa ating YouTube channel na marami ring nagre-request na ibalik nga natin. Eto, start tayo dito sa throwback series natin ng iPhone 5. Meron din akong iPhone 5C, meron akong iPhone 5S, meron akong 4, 4S, 7, and lahat, karamihan ng mga lumabas ng 2010s, meron tayong devices na. So, throwback series. Pero again, iPhone 7 is still available pa to sa market, sa Green Hills, sa gray market. Nakakapag-purchase pa tayo ng iPhone 7 ngayon, at I think yan na rin yung pinaka affordable way nyo sa iPhone. Pero again, meron pa namang 6S and 6S Plus, pero mas the best na siguro yung iPhone 7, di ba? So again, usapang presyo, magkano lang ba iPhone 7? Usually, range na lang neto, nasa 5 to 7,000 pesos for the 32, 128 gigabytes of internal storage, and even the 256 gigabytes. Ganyan na lang ang presyo ng iPhone 7, and there's a possibility na baka makuha nyo pa to ng mas mababa, depende na lang of course sa offer ng shop. At sa baba tayo bibili ng mga legit iPhones, wala na iba kundi sa ni-recommend nating shop, ang CMB Gadgets. Stall XA07 sila ngayong March 2025, and of course Kiniel Telecom, 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City, ang kanilang permanent shop. So yun, nag-decide akong i-review ngayon ng iPhone 7 kasi syempre, unang-una is still usable pa itong device na to. Matik, maraming magko-comment dito na ay hindi na sulit yan, pangit na yan, mas maganda na yung mga ngayon, yung mga Android ngayon na ganito rin yung presyo, mas sulit, malaki battery. Yes, totoo naman mga ka-J-Vlog na maraming sulit na Android smartphone sa iPhone 7, lalo na sa presyo niya ngayon. Pero hindi nyo rin kasi maaalis sa ibang consumers yung kagustuhan bumili ng mga older iPhones kasi dati pinapangarap lang natin yan eh. Ako, to be honest, yung iPhone 7, sobrang gusto ko yan before. Sobrang expensive. Lumabas to nung year 2016. At ang device ko noon is iPhone 6. Ang sobrang mahal pa ng iPhone 7 noon, 40 to 50, tapos sabihin na natin 40 to 60 for the iPhone 7 and 7 Plus. Sobrang mahal, kaya syempre yung mga katulad ko rin na pinapangarap ang mga device na yan na mahawakan before, sobrang mura na lang ngayon. Again, hindi po to perfect for a primary smartphone. Sinasabi ko na bungad pa lang sa video na to, huwag nyo nang balakin gawing primary smartphone ng iPhone 7 dahil sobrang bilis na po, unang-una, malobat niyan. Hindi po yan tatagal na isang araw, matik, lalo na pag ginawa nyo tong primary smartphone. iPhone 7 is a good backup phone or secondary smartphone. When it comes to chipset, the Apple A10 Fusion chip na makikita natin sa iPhone 7 is still, we can play few games pa naman. Kasi still supported pa naman to ng mga latest application. And I have the iPhone 7 Plus. Pwede pa tayo mag-play ng ML, COD. Pero again, hindi na po siya smooth. Manage your expectation. Medyo sluggish na rin siya when it comes sa mga ibang day-to-day task. Tinanong ko na yung pinsan ko kasi siya yung may-ari ng 7 Plus eh. Minsan naiinis na siya kasi maninibago ka talaga pag backup phone mo siya tapos primary smartphone mo is 13 Pro. Maninibago ka talaga sa performance, di ba? Cut-action. Pero again, the iPhone 7 can handle din naman ng day-to-day task pa. Pwede siya sa social media, pwede tayo manood pa dito, we can use it for calls and texts. Pwede pa tayo maglaro ng mga very light pa na games. Again, pwede pa siya sa modern games, pero expect nyo na medyo mag-frame drop siya from time to time. Pwede siya Clash of Clans, Candy Crush, Angry Birds, mga ganyan, mga super duper nostalgia na mga games, di ba? Pero when it comes sa camera performance, maganda pa rin naman na mapoprovide ng iPhone 7. So again, the iPhone 7, meron siyang single rear camera system, compare sa 7 Plus na meron dual rear camera system. Ang nadagdag sa 7 Plus is of course the telephoto lens. Diyan po unang na-introduce ang telephoto lens. Pero again, sa iPhone 7 is mataas naman na yung megapixel ng main camera niya na still
na-adapt yan hanggang iPhone 14. 12 megapixel main camera. Ang maganda, year 2016 ay naka-offer na rin ng iPhone ng 4K resolution sa rear camera. Pero sad to say, when it comes sa front-facing camera, is Full HD 1080p resolution, which is mataas din naman. At ang front-facing camera ng iPhone 7 is 7 megapixel. Again, sinabi ko na rin ng kanyang chipset, meron siyang Apple A10 Fusion chip. Out of the box, ang unang OS na itong iPhone 7 is iOS 10. Pero updated siya hanggang iOS 15, mga ka-J-Vlog. So sa 2016, nawalang iOS 15 sa 2021 kasi hanggang 2020 na lang iOS 15. So 2016, 17, 18, 19, 20. Hanggang 20 na lang siya So medyo mabilis nawalan ng support ang iPhone 7 Nawalan siya ng support sa iOS 15 na lumabas yung iOS 15 year 2020, tapos iOS 16 is 2021, 17 is 2022, 18 is 2023, 2024 is 19. Tama. Ang aga na wala sa update ng iPhone 7, isa to sa mga devices na sobrang agang pinutol ng iOS update na maraming nagulat sa ginawa ni Apple na move when it comes sa pagputol ng iPhone 7 agad sa software update. Kasi yung 6S Plus ang kasabayan niya na mawalan ng software update na nalabas yun noong 2015. So, again, kahit nawala naman ng OS update ang iPhone 7 ngayon, we can still use this smartphone sa mga daily tasks natin. Support pa rin naman siya ng karamihan ng mga applications today. We can use it for Facebook pa, Messenger, YouTube, Gmail, lahat ng mga ng mga application ni support pa naman ng iOS 15. Kaya don't worry when it comes sa iPhone 7 is magagamit niyo pa rin naman siya at makakalagin pa naman kayo ng Apple ID. Dito nga nakapag-login ako ng Apple ID sa iPhone 5 ngayon 2025. Pero ang nagagamit ko na lang dito Facebook, hindi na siya pwede sa YouTube and Messenger. Facebook pwede pa, pero yung pinakalas na OS lang pwede natin magamit. So ganyan naman katagal na magamit ng mga iPhones. Pero again, when it comes sa kanyang presyo, 5,000 pesos, siguro the best na presyo nito is 5,000 pesos for the iPhone 7. 5 to 6,000, depende sa storage. Tinatanong niya sa akin ngayon, Lord, sulit ba bang i-purchase to? Definitely mga ka-J-Vlog, when it comes sa primary smartphone, hindi siya sulit bilhin. Kumbaga itong iPhone 7 ngayon is may target consumer na lang siya. Yung mga consumers na gustong balikan yung iPhone, na pinapangarap to before, isang target consumer yan. Yung mga consumers na iOS users, tapos gusto ng backup phone na iOS din, isang target consumer din ng iPhone 7 yan ngayon 2025. So hindi siya sulit pag bibili nyo siya as a primary smartphone at pag magagaling kayo sa isang Android smartphone na latest. Syempre maninibago kayo sobra. Unang-una battery, sasakit ulo nyo sa battery neto. Sobrang bilis malobat. Biruin mo naman ang battery neto is 1,900 mAh lang. Compare mo naman sa mga Androids ngayon na 5K, 6K, diba? So sobrang out of league itong iPhone 7 ngayon 2025. Magiging honest lang tayo dito. Kung bibili kayo ng primary smartphone ngayong 2025, I suggest pumili na lang kayo ng mas mataas pa na mga iPhones. Meron pa tayong iPhone XR na pinakasagad na yan, na I think 10,000 pesos lang makakabili na kayo niyan. Pero sa iPhone 7, again, perfect na lang po ito as a backup smartphone or a secondary smartphone ngayon 2025. May bubuga pa naman ng iPhone 7 when it comes sa chipset niya. Pero again, wala na siyang OS update at baka maputol na rin or baka mabilis at baka totally mawala na rin to ng support sa mga application in few years dahil nung 2021 pa to nawala ng OS update. Ang tagal niya nang nasusupport ng mga application, baka maputol na rin ng iOS 15 sa ating support. Kasi usually mga ibang apps ngayon like the Netflix, ang pinaka-minimum na requirement na ngayon is iOS 16. Iba is iOS 17. Kaya baka napuputol na rin ng iOS 15. Diba mga ka-J-Vlog? Ito yung design at build quality ng iPhone 7. So, ayan siya. So, syempre, napakagaan lang na itong smartphone na ito. Napakaliit lang ng build niya. So, 4.7 inches po ito. So, IPS LCD display. So, sa mga gusto or ma-remember yung throwback na iPhone, which is yung merong bezel,
Eto, maganda rin, consider pa rin ng iPhone 7, lalo na murang-mura na lang to sa GH. So, meron tayo ditong, ito yung home button. Sa home button nito, dito po yung nag-iba yung home button ng iPhone 7. So, haptic button na to, it's not a physical button. Ayan, so pag pinindot nyo to, mayroon lang kayong mga certain vibration na mararamdaman. So, ginawa nila to kasi maraming issue yung mga iPhones before yung nalulubog yung home button. Kaya inayos yan ni Apple, ginawa na lang nila yan na hindi na siya physical. Ayan, hindi na lumulubog. Oh. So, pag binindot nyo yan, vibration na lang yan. Tapos, meron siyang single rear camera system with flash. So, yun, meron siyang single rear camera system. Sa right side, meron tayong SIM tray at yung power button. Tapos, sa left side is ring and silent toggle and yung volume rocker. Tapos, sa baba, meron tayong speaker grills, microphone, and lightning port. Ayan siya. So, sa camera, ayan, very basic lang sa photo neto. Meron tayong video na hanggang 4K resolution to, pero ang set natin is HD 60. Even the front-facing camera, hanggang HD lang ito. Slow motion, syempre available na rin sa iPhone 7 yan. Meron tayong time-lapse, square mode, and panorama. So, yan lang naman. Very basic lang naman ang pwede natin magawa sa iPhone 7 na sobrang okay pa siya gamitin, lalo-lalo na is yung mga, hanggang iOS, ano na lang to, iOS 15, pero still support pa rin siya ng mga applications. At yun, kung interested kayo sa iPhone 7, sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung magpe-purchase kayo nito. Uulitin ko, huwag nyo tong balaking bilhin pag gagawin nyo tong primary smartphone. So, available pa naman ang iPhone 7 sa mga ni-recommend nating shop sa CMB Gadget Store. X807, napakamura lang nung kanilang iPhone 7 doon.